Ayun mga kababayan at narito na naman po tayo at magbabalita sa inyo ng mga sabihin na natin hindi makatotohanan ng balita. Ay, mga kababayan, ay ito palang si Mike Gadon ay may masamang nangyari kahapon. Ayon dito sa aking pulang bayawak, ay eksakto alas 12 daw kahapon. Kasagsagan ng kainitan ay naglulupasay daw at nangingisay daw po dyan sa gitna ng kalsada. Iaring si Mike Gadon. Naman ay di kay nadaanan daw ito ng ambulansya. Dinala daw ito sa kwan. Isinugod daw agad dito sa albularyo. Abay pagdating daw sa albularyo ay pinausukan daw ng pinausukan yung ulo. Di tinanong ngayon ng mga driver ng ambulansya bakit daw pinapausukan yung ulo ni Mike Gadon. Ay sagot daw ng albularyo ay kailangan pausukan ng 3 oras. Ay bakit nga po kailangan pausukan ng 3 oras? Ayun daw sabi ng driver. Ay punong-puno ng hangin ang ulo ni Mike Gadon kaya kailangan pa lagyan ng hangin. Pausukan. Ayun ang nangyari. Idigay na ulian, hindi na siya nagkikisay at naglulupasay. Ay kaya ating napag-alaban din kung bakit naglulupasay at nangingisay. Ay ito pala ikot dahil sa sobrang kaiisip na hanggang ngayon daw, kung bakit hanggang ngayon daw ay hindi pa nahuhuli rin si Pastor Kibuloy. Naman, tapos ang isa pa, ay bakit daw hindi pa nanawagan pa rin siya kay BBM na pakinggan na ang taong bayan dahil ang lahat na rin ng taong bayan ay nananawagan na napapasukin na raw yung ICC. Hindi ko na po ipi-play na ito yung sinasabi kasi nga po ay alam nyo naman po yan, papanood nyo naman po yan sa vlog niya. Ayan po, at siya lang naman siguro may gustong pasukin yung ICC, dinamay niya lahat ng mga Pilipino. Alam nyo ba mga kababayan, kaya nagkakaganito ito dahil nga narinig niya itong kantang ito. Ito ipi-play ko sa inyo. Narinig kasi niya na dito kay President Duterte, may kumanta, gumawa ng kanta para kay President Duterte. Anong ating tanungin, kung mayroon ba siyang nalalaman na taong gumawa ng kanta para dito kay Bangag, ay doon na siya na-stress. At bakit daw si President Duterte may gumawa para ng kanta sa kanya, ay samantalang dito kay Bangag ay wala. Kaya iyon, naglalupasay at tangsay. Ari na, at para sa ganun ay inyong mapakinggan, para, naman, are, paparinig ko sa inyo. Ayan na. Kahit na ika'y nahirapan, sinikap mong iahon ng bayan. Korupsyon na droga'y nilabanan, tinutugis mo ang kasamahan. Matapang at sakim, may prinsipyo, may damdamin. Digong kung ikaw ay tawagin, Pangulo ng bansa natin. Digong. Ayan. Digong. Pilipinas ay nilinis mo, problema ng bansa ay inayos mo. Tapat kang naglingkod sa bayan, pagbabago ngayon'y nakakamtan. Matapang at di sakim, may prinsipyo, may damdamin. Digong kung ikaw ay tawagin, Pangulo ng bansa natin.
Tigon. Ayan na to, huwag na natin tapusin. Ayan pala ang dahilan yung kaya naglulupasay at nangisay daw pala itong si Mike Gadong. Ala naman ay tapos siya raw ay naghahanap. Baka rin daw may kumanta para dito kay Bangag ay wala siya makita. Kaya yun, stress na stress. At ayun, ang nangyari sa kanya, naglupasay, nangisay, dinala sa albularyo, aba pinausukan yung ulo para daw matanggal yung hangin sa kanyang ulo. Ayan. Ay, di ka? Mayroon pa. Ari pa. Ito yung kwento kung talagang ang sabi nila ay makatotohanan daw. Pero ang sabi naman ng iba, hindi raw makatotohanan. Abay, kayo na po ang bahalang humusga kung alin po doon ang makatotohanan. Ay kasi, mayroong dalawang magkumpare. Ito yung nangyari ng isang linggo lang. Ayun at noong ito raw ay magkumparing ito ay ng malasing. Ang sabi nitong isang kumpare, pare, magpustahan tayo. Nakikita mo ba yan? Yan napakataas na kahoy na yan, yung dalawang yan. Oo naman pare, sabi nga nun isa. Kitang-kita ko, ang laki. At talagang troso talaga yan. Ayan pare, ganito gagawin natin, magpustahan tayo. Putulin natin yan, tapos gawin nating tabla. Ngayon, dapat dyan sa isang puno na yan, kasi malaki yan, kailangan makagawa tayo ng 10 tabla. Alam niyo yung tabla? Lalagariin yun. Yung lagari, pahiga ang lagari nun, yung ginaganyan. Mano-mano. Ayan. Di nagkasundo yung magkumpare. Hindi ko na alam kung anong pustahan nila. Aba, di pinutol na nila yung troso. Ito na, hiniga na nila yung kahoy at mag-uumpisa na sila ng paglalagari at gagawin na nga raw nilang troso. At ayun, at nang sandali lang ha, at bago ko ituloy ang kwento, abay, importante are. Ayan. So, yun na nga, ay nagsimula na raw sila maglagarian. Aba, nag-uumpisa pala ang daw yung paglalagari. Aba, ito, may narinig daw sila. Siguro nangangalahati pa lang daw yung paglalagari nila doon sa trosong malaki. Kasi nga, siyempre, natural, bago mo gawin tabla yan, lalagariin mo. Hindi pa nangangalahati, aba, ito na raw yung narinig nila. Kaya karipas ng takbo itong dalawang magkumpare. Aba, hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. At talagang hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Aba, ito na. Ito, nirecord daw nila yung pangyayari. At ito raw yung narinig nila habang naglalagari daw sila ng troso. Ari na ang kanilang narinig. Ayan. Ayan. Ari daw pala yung narinig nila. Habang nilalagari nila, ito na narinig nila ha. Kaya karipas ang takbo. Ayan. Kaya nagkaripas daw sila ng takbo. Ayan daw yung narinig nila. Habang kundo, aray! Aray! Yun daw. Abay, karipas ng takbo itong dalawang magkumpare. Bakit yun may umaray daw doon habang naglalagari sila? Aba, ay di pinamalita nila sa mga sa kabaryo nila kung bakit ganoon. Ay siyempre yung iba doon ay talagang namangha at talagang natatakot. Ay binalikan nila yung troso na yon. Sige nga, siguro mga lasing lang kayo, sabi ng mga kapitbahay. Kaya ganoon. Ay hindi kami lasing ni kumpare. Sige nga, maglagari nga kayo dyan. At tingnan nga natin kung may aaray pa. Di sige, nagpumisto na ulit sila. Ito na, bira na naman sila ng bira. Ito na, tama-tama, may narinig na naman daw sila. Ayan. Yan na rin na uli yung narinig bala. Aba,
ay karipasan ng takbo eh. Tapos ang ginawa, kumuha sila ng pulis. Binalikan nila yung troso. Aba, di in-inspection ngayon ng pulis kung bakit nag-umara yung kahoy. Aba, ay nung maimbestigahan ng gusto, malalimang investigasyon ang ginawa. Abay lumabas, yung palang nilalagari nitong dalawang magkumpare nito ay ilong ni Mike Gadon at ni Larry Abe. Ay, akalain mo yun? Aba, ay tingnan mo nga naman, ay napagkamalang troso yung ilong ni Mike Gadon at sa kanila Larry Abe. Aba, ay tingnan mo nga naman. Anyway, so, sige. At tapos na po tayo dyan. At dito naman po tayo dadako sa mga animal at mga demonyong mga kabatan. Wala pa rin kayong katigil-tigil sa pagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nyo. Kaya masasabi ko sa inyo, sana nga lang, daanan na kayo ng piste ng mga animal kayo, na matudas na kayo. Para hindi na ako makagawa sa inyo ng kasalanan ko. Sana daanan na lang kayo ng piste. Wala eh. Wala na talaga kayong kahihiyan. Wala na talagang kakonsensya dito sa mga kababayan ko mga wala masahe. Grabe kayo. Para kayong kwan. Daig nyo pa yung kwan eh. Daig nyo pa yung patay gutom. Mas maganda ba? Pero hindi naman ako kawatan noong patay gutom ako. Nung araw na hampas lupa at patay gutom ako, hindi ko naman inisip ang mangawat. Or hindi ko inisip ang magnakaw. Pero kayo talagang kwan eh. Grabe, wala kayong kakontentuhan ng mga animal kayo. At sobra. Anyway. At maalala ko pala, bumalik na pala si FLM. Yun po yung naging sikat noong panahon ng pandemic. Dahil sa kanyang pamimigay ng mga bigas. At kung natatandaan po niyo si Francis Leo Marcos. Siya po yung namigay ng bigas noong pandemic na yun. At yun daw ang pinagsisisihan niya ngayon dahil nakalaya na. Dahil gustuhin man daw niya all the way na tumulong. All the way na mamigay dito sa ating mga walang masaing na kababayan. Hindi raw niya magawa kasi nga baka ikulong na naman siya. Kasi yun ang nangyari. Habang namimigay siya ng mga bigas na yan, yun, dinampot ng pulis, ikinulong. 3 taon mahigit siya nakakulong sa NBI. Yun po ang dahilan kung bakit dito sa aking mga tinutulungang mga kababayan, hindi ko binibidyo talaga. Yung mga inaabutan ko, talagang never. Kasi nga, unang-una, talagang ang ayaw ko talaga din doon. Yung bang tipong mahihirap na nga itong mga kababayan ko, tapos bibidyohan ko pa kung ano yung mga binibigay kong mga bigas or mga anumang pagkain sa kanila, tapos i-upload ko dito sa YouTube channel ko. Napakawalang konsensya ko naman na pinagbukha ko silang mga aso. Nababahugan na lang. Kaya po talagang yan po ang panuntunan ko sa buhay. Kung mayroon akong tinutulungan, ay hindi ko na po binibidyo yan. Bagamat may pinupuntahan ako, pero pag nag-abutan na po ng mga tulong na ganyan, hindi ko na po binibidyo yan. Dahil yun nga po, at napakahirap na nga ng buhay nila, gagawin mo pang parang mga busabos, itong mga mahihirap na kababayan. Yun po talaga ang ayaw ko. At pangalawa na rin po yun. Kaya yun po yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kung gusto ko lang ng maraming subscribers, di bawat kibot ko sana, ibibidyo ko yan. Bawat bibigyan ko ng bigas na yan, ibibidyo ko yan. Aywan ko lang. Sigurado ako, dinumog ako ng subscriber. Ay ngayon, wala nga akong may pakitang ganon.
okay lang. At least ito namang mga subscriber ko talagang mga kwanto, mga makatotohanan, hindi yung dahil nag-subscribe sila sa akin dahil sa mga bigas na pinamimigay ko. Oh, bagamat wala sila nakikita, at least totoo yung mga subscribers ko. Solid itong mga subscribers ko. Yun naman, kasi marami diyan. Hindi ko naman biniblame yung iba. At yun naman talaga ay kaya naman kailangan nilang i-video, ay kailangan din nating intindihin. Kasi nga unang-una, para doon naman yun sa mga nagdo-donate, mga sponsor nila. Halimbawa, binibidyo nila yung isang tao na yon. Ayun, yung mga sponsor nila, kailangan din na i-video ulit nila yung pagbibigay ng tulong para makita nung nag-sponsor. Kaya okay lang din po, kaya hindi ko rin po biniblame sila. Kaya ako naman po kasi, never po akong tumanggap ng sponsorship. Dati nung araw, nung ako ay nag-Facebook live pa, ilang milyon yung ibinibigay sa akin na donation para lang ipamigay, itulong. No, hindi po ako tumanggap. At ayaw ko pong tumanggap, lalo na po kung galing sa politiko. No. At saka isa pa, ang sabi ko, sinimulan ko ang programa kong ito. Dapat panindigan ko, kaya ko. So, wag akong gagawa ng ganitong programa kung hindi ko rin lang kaya. Bakit ako hihingi or tatanggap ng mga donation at mga sponsorship na yan? Kaya hindi po. No way, hindi po. So, kaya yun po kaya lang po nagagalit ako dito sa mga politikong kawatan ay dahil nga po sa Diyos ko naman, yung pong pagpumunta ako doon sa factory, tapos madadaanan ko, nakaupo doon sa mga panayan, sa harapan ng bahay nila, nakitang-kita mo naman na gutom na, or minsan madadaanan mo, kumakain sila ng nilagang kamote or nilagang saging, tapos makikita mo yung saging, yung pang hindi pa magulang, yung alanganin pa, pinagtiyatagaan lang kainin yun, mahibsan lang kagutuman nila. Yun po yung mga inaabutan ko, at kahit paano ay makatikim man lang sila ng kanin. At may mga nagsasabi, 1 linggo na raw, 2 linggo na, 3 linggo, mayroon pa nga 1 buwan na hindi raw talaga sila nakakatikim ng kanin. So yun po yung mga inaabutan po natin. Bagamat kakaunti, yung pong pang 1 buwan lang nilang pangsaing, ay basta at least pare-pareho lang sila mabibigyan. Yun po ang ginagawa ko at hindi ko na po binibidyo yun. At kaya yun nga po ang sinasabi ko na kung subscriber lang ang kailangan ko. Kaya di ba galit na galit ako na hinahamon ko sila, yung mga politiko na yan, na samahan ko sila doon sa mga tinutulungan ko. Kung hindi sila naniniwala doon, sinasabi ko na napakarami nating mga kababayan na walang masaing, sasamahan ko sila doon sa mga, ito, yung mga palang ito, yung mga nararating ko lang, yung mga nadadaanan ko lang ito. Pag pumunta ako sa factory, pag bisita ako. Anyway, araw-araw naman yan, kaya araw-araw, laging may kargang 10 kaban dati. Itong van ko na nakasunod sa akin. 10 kaban yan. Ngayon, hindi na magkasya ngayon sa isang van, kundi may van na may pick up pa. Puno yon ng bigas yan. Kasi ngayon sinasabi ko nga na parami ng parami lalo. Akala ko mababawasan yung mga taong walang masayang naghihirap natin kababayan. Hindi, parami pa ng parami. Kaya doon ako ng galit na galit. Kung mayroon akong nababalitaan at naririnig sa mga balita na lalo na itong si Robles na ito, na walang ibang ginawa kundi mangawat dyan sa pira ng PCSO na dapat yan ay pantulong sa ating mga kababayan. Yun po yun. Kaya hanggang ngayon po, challenge ko itong mga unggoy na mga kawatan ng mga politikong ito. Kung ayaw nyo pong maniwala sa akin, samahan ko po kayo. Kung ilang daang mga pamilya ito, na mga tinutulungan ko, samahan ko kayo para malaman ninyo.
Yan. Yan ang challenge ko sa inyo. Kasi baka sabihin ninyo na ngaw-ngaw lang ako ng ngaw-ngaw dito na wala naman akong pinapakita. Sabi ko nga po, hindi ko po kailangan na i-video pa yung mga inaabot kong bigas-bigas na yan or kung ano mang grocery na yan. Kasi nga, feeling ko, pinagmumukha ko silang aso na babahugan ko na lang. Kasi naranasan ko nga po yan eh. Hindi lamang po pagiging hampas lupa ko eh. Kundi sobra pa sa patay gutom ang naranasan ko. Kaya kung ako ang lulugar sa kanila, kung noon ay aabutan nila ako tapos bibidyohan nila ako, ano ang magiging feelings ko? Sobra na siguro kawawang-kawawa ang sarili ko. Sa sarili kong feelings yun. Kaya hindi ko ginagawa dito sa mga tinutulungan ko kasi nga, ayaw ko pong mangyari na kawawa na nga sila, mismo sila maaawa sa sarili nila dahil sa ganong gawain. So, hindi po. At isa pa, yun nga, baka ayaw ko rin na magaya dito kay FLM, kay Francis Leo Marcos, na pag-iinitan lang. Maliwanag po na pinag-initan si Francis Leo Marcos dati. Kasi nga, ilang sako-sako yan, ilang truck-truck yan ang pinamimigay ng mga bigas yan. Kaya pinag-initan lang. Ngayon, at dahil likas sa kanya yung namimigay man siya ngayon parang parang kumbaga papitik-pitik na lang. Kasi nga ayaw niyang ibuhos dahil nga baka pag-initan na naman, ikulong na naman siya. Yun din po ang iniiwasan ko. But anyway, nasabi ko na po sa inyo at pinapalakad ko na po sa sekretary ko yung aking pensyon sa SSS. So, kung magkano man po ang makukuha ko diyan sa SSS na pensyon ko, sabi ko po sa inyo, nising ko, wala akong pasasayarin dito sa palad ko. Lahat po yan ay ibibigay ko sa inyo ng mga subscriber ko. Ganon ko po kayo kamahal. Bagamat minsan ay parang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ko, at pero yun ay bagamat seryoso yung mukha ko, seryoso yung pagsasalita ko, marami po doon nagbibiro ako. O kagaya na lang po nitong kaninang una. Saka ako tumawa nung mahuli na. Pero akala nyo, seryoso na yan, pero hindi nyo alam, nagbibiro pala ako noon. Ganon lang po. So, sabi ko nga kung ito lang sana mga politiko na ito, ay nakikita ko yung okay lang sana na magnakaw ang mga putang nanto eh. Kung yung mga nagbibigay man lang sana sila ng tulong dito sa mga mahihirap nating kababayan. Ang problema, wala silang kabusugan eh. Kaya nga sana lagi ko pinagdarasal dito, maimpatso na lang sana kayo sa mga ninanakaw, no? Para sa ganun ay bumiyahe na kayo. Kaya doon po ako gigil na gigil. Ngayon, tatanungin nyo kung saan ang galing, kung saan ang gagaling yung mga, yung dating 10 kaban araw-araw yan, at ngayon ay nadoble. Saan galing yung pira na yan? Na pinamimigay ko, na bigas na yan, saan galing? Sa kanya po, hindi po akin. Yung mga pinamimigay ko pong yan, hindi ko po inaangkin na akin. Madalas ko pong sinasabi yan po ay galing sa ating Panginoon. Yan po ay ipinadaan lang niya sa akin. Kung baga ay pinagkatiwala lang niya sa akin at bahala na lang akong mag-distribute doon sa talagang nangangailangan. Kahit kailan po rito, wala po akong inaangkin na pag-aari ko. Maging yung nabanggit kong factory na yan. Hindi rin po akin yan. Yan po ay pinagkatiwala lang sa akin. Yun pong naipatayo kong 10 building na yan, mega building na yan, na kung saan ay dyan minamanufacture yung mga solar panel. Hindi po akin yan. Yan po lahat ay galing po sa kanya. Pinagkatiwala lang po sa akin. Ako lang po ang pinagkatiwalaan niyang hawakan yan.
So, hindi ko naman siya binibigo dahil napapalago ko naman yan. At marami dyan sa parte niyan, yun po yung mga ipinamimigay ko rin dito sa ating mga kababayang tunay namang naghihirap. Kaya ganun na lang po ang galit ko eh. Kasi wala silang ibang ginawa kundi ang magnakaw ng magnakaw. Ako naman ito, wala akong ginawa kundi mag-isip ng mag-isip kung paano pang makapag-build up ng mga businesses pa para makatulong tayo. Mayroon pa nga pong nag-comment dyan dati. Kung ano-ano na lang daw sasabihin ko, pag-fake news ako para lang daw may views ako. Ulol. Ha? Nisintabos po rito, sabi ko mayroon man, ha? Hindi ko po napapakinabangan pa yan. Hindi pa po nag-withdraw diyan. Katunayan yung ipinamigay ko doon sa live ko na pa-premium na yun na isang 250,000 at saka yung 50,000, sarili ko pong pira yan. Wala po rito sa YouTube channel ko. Ang ginagawa ko lang po rito, kaya ako hindi rin tumitigil ng pagsasalita rito para sa ganon ay makatulong din ako na mapalaganap itong mga kawatan ng mga politikong ito. Kagaya po ng ginagawa ni Maharlika. Kaya po, talagang saludo rin po ako dyan. Talagang ramdam ko rin yung kapaguran niya minsan, pero talagang pinanindigan na niya. At yun dapat ang pagpasalamat natin, yung mga binubulgar ni Maharlika na talaga namang yun dapat ang i-appreciate natin, lalo na ang pasalamatan natin yung nagbibigay sa kanya ng impormasyon na galing dito sa gobyernong bangag na ito. Yun po yun. At sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako vlogger. Businessman po ako. Kaya lang ako nag-vlogger na ganito, ay gusto ko rin po magpaabot sa inyo nang para sa ganon makatulong na makapag-advise, makatulong na mabigyan kayo ng information. Kagaya po nung sinasabi ko rito na huwag na kayong bubuto kahit kailan. At lalong huwag na kayong tatayo ng luto hanggat ito ang administration. Yun po. Wala po kayong mapapala sa luto na yan. Wala po, as in wala. Yun po. Kaya nagdadaldal lang ako rito para mabigyan ko kayo ng guide, kumbaga. Yan yun. Loko-loko lang itong kunin. Ito nagsabi na for the views lang. Ulol. Kung for the views, bakit marami ba akong views? Tingnan nyo nga yung mga views ko. Pasang-awa. Pero, sige lang. Nagtutuloy lang ako kasi ang purpose ko lang naman dito, mabigyan kayo ng information or mapaalalahanan kayo. Ganun lang. Anong for the views, Hindi po ito ang pinagkakakitaan ko. Hindi po rito ang ikinabubuhay ko. Maraming ibinigay sa akin ang Panginoon. Marami siyang ipinagkatiwala sa akin na mga negosyo. Yan po ang totoo. Hindi po ako yung kagaya nitong si Mike Abe na madaling araw pa lang nagla-live na para lang kumita. Hindi po ako ganon. Sige nga, ipa-review nyo nga yung mga views ko dyan. Kung magkano ang kinita itong YouTube channel ko. Ipa-review nyo. Versus dun sa ibinigay ko ng premium nung una na 250,000. Pangalawa, 5 na tig 50,000. Di 250,000 day. Kalahating milyon na po yung binibigay ko. Pero tingnan nyo, ipa-review nyo po yung kung mayroon akong kinita rito na kalahating milyon. Wala po. Yun po yun. Hanggat naniniwala ka at sumasampalataya ka sa ating Panginoon, maging ikaw, magtataka ka kung saan nanggagaling yung pera mo. Ganun lang yun.
Ako ba nagtataka? Hindi ako nagtataka kasi alam ko, dahil mahal ako ng ating Panginoon, alam ko na all the way na gusto ko, lalo na itong pagtulong na ito, alam niya na talagang hindi lang yan mga yan ang natutulungan ko. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, may mga estudyante ako, magmula elementary, high school, college yan, maliban pa dyan yung mga pulis pa na pinatapos ko, yung mga sinuportahan ko rin ng mga sundalo na yan sa PMA, bagamat libre naman yan doon, pero natural, may mga pangangailangan din yan, yung mga allowance nila. Yun po yun. Saan galing yun? Hindi po akin. Lahat po yan galing sa kanya. Idinaan lang po sa akin. Yung mga pina-abroad ko, yung mga humingi ng tulong sa akin abroad, saan galing ang pera? Magkano ba yung mga placement fee na yan? Mababa po ang tig 100,000 bawat mag-abroad na humihingi na sa akin ng tulong. Kasi magbula sa medical nila, passport nila, hanggang sa mga kung ano-ano pa. Placement nila, kulang po ang 100,000, pero 100,000 po na itutulong ko dyan. Ilan po yan? Napakarami. Yun po ang gusto kong ipaalala sa inyo. At yun po ang dahilan kung bakit ganun na lang po ako nagagalit. Mayroon pa po nag-comment diyan kahapon na kung makadiyos daw ako, bakit daw na ako nagmumura. Hindi, kwan po yan. Ay kung hindi ka ba naman tanga, magkaiba yung makadiyos ka at yung pagmumura. Hindi ba kamura-mura itong mga politikong mga kawatan na ito? Kahit pa ano pang makadiyos ka, bakit alam ba ng Diyos na yung putang ina ay mura? Hindi niya alam yun. Ikaw na tanga ka, sinasabi ko nga sa iyo, bago ka mag-comment, alamin mo muna yung kasaysayan ng isang tao kung bakit nagbumura na nagbumura. Hindi ako gagaya kay ninyo, Barsaga, na may hangin din ang ulo. Kung nagmumura ako rito, may dahilan ako. Yun ba ay labag sa ating Panginoon? Hindi po, kasi unang hindi naman niya naintindihan kung mura yun o hindi. Gonggong. Alamin mo muna yung mga video dyan. Kung saan ko hinuhugot yung mga salitang gano'n. Tarantado ka. Itong si Kwan. Balikan natin itong si Mike Gadon. Ito, si Mike Gadon na ito. Unti-unti na rin lumalaki ang bayag nito sa katatapik kay President Duterte at kay Pastor Kibuloy. Tandaan ninyo yan. Yung nakakakilala dyan kay Mike Gadon, puntahan nyo. At ipakapa ninyo yung bayag niyan, lumalaki na rin, lumulubo na. Dahil, hindi ko kasalanan yon kung bakit lumulobo. Sinabihan ko na, stop na yung pagtapik kay Pastor Kibuloy at dito kay President Duterte, ayan tuloy. Pati yung bayag mo na sakripisyo. Mabuti nga alam na agapan ng albularyo yung ulo mo. Na pinausukan ng pinausukan. Ay kung hindi pinausukan at hindi natanggal yung hangin sa ulo mo, ay di ba kayang ulo mo ang lumobo? Maraming salamat po.